Assalamualaikum at magandang araw sa lahat ng mga estudyanteng mahal ko. Maligayang pagdating sa ika-16 na yugto ng serye na 100 araw ng motibasyon para sa mga estudyante. Ngayon, nais kong magbigay ng isang mahalagang mensahe na maraming estudyante ang nahuhulog sa bitag nito. Huwag maghintay ng bagong sigla sa pag-aaral. Mga estudyanteng mahal ko, maraming tao ang nabibigo hindi dahil hindi sila matalino, kundi dahil naghihintay sila ng sigla bago simulan ang trabaho. Samantalang ang sigla ay hindi darating kung hindi tayo magsisimula. Sa katunayan, mag-aral muna, saka darating ang sigla. Kung lagi tayong naghihintay ng tamang mood, naghihintay ng sipag, naghihintay ng magandang hangin, naghihintay ng tamang oras, maniwala kayo, maghihintay tayo magpakailanman. Alam ng mga magagaling na estudyante ang isang lihim. Mas mahalaga ang disiplina kaysa sa sigla. Nagtuturo sila kahit walang mood. Natapos nila ang mga takdang aralin kahit tamad. Bumubukas sila ng libro kahit pagod. At dahil nagsimula sila, dahan-dahang dumarating ang sigla sa kanila. Magsimula sa maliliit na hakbang. Magbukas ng libro ng 2 minuto, gumawa ng isang ehersisyo, magbasa ng isang pahina, tapusin ang kaunting takdang aralin. Kapag tayo ay nagsimula na, darating ang momentum. At kapag dumating ang momentum, ang sigla ay magiging mas malakas. Tandaan mga estudyante, ang tagumpay ay hindi pag-aari ng mga taong laging masigla, kundi pag-aari ng mga taong laging disiplinado. Huwag hayaang kontrolin ng sigla ang iyong hinaharap. Ikaw ang dapat kumontrol sa sigla sa pamamagitan ng aksyon. Kung ang mensaheng ito ay kapakipakinabang, huwag kalimutang mag-subscribe sa Channel Pingitua AI YouTube upang sundan ang mga susunod na episode ng motibasyon para sa mga estudyante, magpatuloy sa paglakad, magpatuloy sa pag-aaral, magpatuloy sa tagumpay. Assalamualaikum at magandang araw sa lahat ng mga estudyanteng pinuno. Ngayon, sa episode 17 ng Hamon ng Motibasyon sa loob ng 30 araw, nais ng pinuno na ipahayag ang isang bagay na tila simple, ngunit napakahalaga kung kaya nating makuha ito. Ito ay ang pasensya. Ang pasensya ay lakas. Minsan tayo ay nagagalit, nakakaramdam ng hindi kasiyahan at gustong gumanti. Ngunit tandaan, ang taong pinakamalakas ay hindi ang taong nananalo sa pagtatalo, kundi ang taong kayang kontrolin ang sarili sa oras ng galit. Kapag galit, manahimik. Ang pananahimik ay hindi tanda ng pagkatalo. Ang pananahimik ay tanda ng ating talino sa pamamahala ng emosyon. Ang pananahimik ay nagbibigay ng espasyo sa isipan upang mag-isip bago tayo kumilos o magsalita ng isang bagay na ating pagsisisihan. Kapag nadismaya, magpakatatag. Ang pagkadismaya ay normal, tayo ay tao, ngunit huwag hayaang ang pagkadismaya ay lumubog sa ating espiritu. Huminga, magpahinga ang isipan at pagkatapos ay bumangon muli na may mas matatag na puso. Mag-ingat kayo mga anak, ang buhay na ito ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamabilis na umakyat, kundi tungkol sa kung sino ang kayang magtagal at hindi madaling matitinag. Ang taong mapagpasensya, ang taong kalmado, ang taong kayang mag-isip bago kumilos, siya ang magtatagumpay at igagalang. Palaging nananalangin ang punong guro para sa inyo na maging mga estudyanteng mature, matatag ang loob, mataas ang asal, at maganda ang hinaharap. Kung kapakipakinabang ang mensaheng ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ng Punong Guro AI sa YouTube para sa mga susunod na episode. Magpatuloy na maging matatag, magpatuloy na maging mapagpasensya, magpatuloy na umusad. Assalamualaikum at magandang araw mga anak na mahal ng guro. Ngayon, nais ng punong guro na pag-usapan ang isang bagay na mukhang maliit, ngunit maaaring magtakda ng iyong hinaharap. Huwag maging mapagpabukas ng trabaho. Mga anak, maraming estudyante ang nabibigo, hindi dahil hindi sila matalino, kundi dahil mahilig silang magpabukas. Maraming estudyante ang stressed, hindi dahil sa maraming trabaho, kundi dahil ang mga trabahong dapat tapusin ngayon ay naipagpapabukas hanggang bukas. Ang bukas ay naipagpapabukas hanggang sa makalawa. Ang makalawa
ay naipagpapabukas hanggang sa susunod na linggo. At sa huli, ang trabaho ay nagiging tambak, ang isip ay nagiging magulo, ang buhay ay nagiging magulo. O mga anak, ang pagpapabukas ay mukhang matamis sa simula. Nararamdaman mong magaan, nararamdaman mong ayos lang, gagawin mamaya. Ngunit ang epekto nito ay mapait. Nagnanakaw ito ng oras. Nagnanakaw ito ng pagkakataon. Nagnanakaw ito ng kapayapaan. At nagnanakaw ito ng iyong hinaharap. Tandaan ito ng mabuti. Ang matagumpay na hinaharap ay dumarating lamang sa mga taong kumikilos, hindi sa mga taong nag-aantala. Mga anak, kung ang takdang aralin ay dumating ngayon, gawin ito ngayon. Kung ang guro ay nagbigay ng tala, basahin ito ngayon. Kung may mga pagsasanay, tapusin ito ngayon. Kung may mahalagang bagay, gawin na ngayon. Huwag maghintay ng bukas. Bukas ay hindi tiyak na ikaw ay may sigla. Bukas ay hindi tiyak na ikaw ay may oras. Bukas ay hindi tiyak na mas madali. Tuwing ikaw ay nagpapaliban, ikaw ay nagtatayo ng mahinang ugali. Ngunit tuwing ikaw ay nagtatapos ng trabaho ng maaga, ikaw ay nagtatayo ng ugaling panalo. Ang mga matagumpay na tao ay hindi ang pinakamatalino, ngunit ang pinakadisiplinado. O mga anak, ang punong guro ay hindi galit. Ang punong guro ay nagmamahal sa inyo. Gusto ng punong guro na maging kahanga-hanga kayo. Gusto ng punong guro na maging mga anak na hindi natatakot sa trabaho. Gusto ng punong guro na maging mga estudyanteng maipagmamalaki sa hinaharap at magsabi, nagtagumpay ako dahil hindi ako nagpaliban. Magsimula sa isang maliit na bagay, gumawa ng trabaho 5 minuto ng mas maaga, mag-aral 10 minuto bago maglaro, tapusin ang takdang aralin bago buksan ang telepono, mag-aral bago matulog. Sa paglipas ng panahon, ikaw ay magiging estudyanteng may matibay na disiplina, maayos ang buhay, at magiging matagumpay sa hinaharap. Bilang iyong punong guro, hayaan mong ipahayag ng punong guro ang isang pangungusap. Ang mga gawain na ipinagpaliban ay hahabol sa iyo. Ngunit ang trabahong inihanda mo ng maaga ay makakapagligtas sa iyong hinaharap. Bago matapos ng punong guro, kung kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ng Punong Guro upang mas maraming estudyante ang makakuha ng inspirasyon, motibasyon at gabay araw-araw. Salamat mga bata, huwag maging tagapagpabukas ng trabaho, maging mangangarap